So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, naalala nyo ba, mga minamahal, yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa nung panahon na itong si Trillanes ay talagang gigil na gigil sa kanya patungkol nga po sa usapin ng International Criminal Court? Ano yung sabi noon ni Bato de la Rosa? Sabi niya, sige, go ahead, Trillanes. Make my day. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC ka ng ICC. Sige, dalhin mo ako kahit ikaw pa yung magposa sa akin. Doon ang tapang mga minamahal ni Bato de la Rosa na parang hindi umuurong ang kanyang bayag. Nung sinabi niya yan kay former Senator Antonio Trillanes, ngunit subalit datapwat, sa ginawa mga minamahal na aksyon, sa ginawang hakbang ni Senate President Chis Escudero, abay parang napaluha itong si Bato de la Rosa. Well, alam niyo mga minamahal, parang ganti na din ito ni Miguel Zubiri kay Bato de la Rosa. Ngayon, tawang-tawa na itong si Miguel Zubiri sa eklavush na nangyayaring karma ngayon kay Bato de la Rosa. Like, di ba, matatandaan ninyo ano yung ginawa ni Bato de la Rosa kay Miguel Zubiri. Nung panahon na umiikot yung rego doon, itong si Bato de la Rosa may paiyak-iyak pa na ayaw niyang mawala, tapos may pahaghag pa, talagang yakap at halik ni Judas ang idinampi sa katawan ni Miguel Zubiri. Ngunit malaman-laman natin, isa pala mga minamahal sa bumoto para ma-oust itong si Bato de la Rosa, ma-oust itong si former Senate President Miguel Zubiri. Tapos, nung tinanong bakit, kasi daw yung boto ng PDP ay dapat iisa lang daw po, gina-justify niya. Ang boto ng isa ay boto daw po ng lahat. Ganon po mga minamahal ang pag-justify ni Bato de la Rosa. Ngunit, sa ginawa ngayon ni Chis Escudero, mukhang ito na rin ang ganti ni former Senate President Juan Miguel Zubiri dito kay Senator Bato de la Rosa. So ngayon, ano ba yung naging hakbang? Ano ba yung naging hakbang ni Chis Escudero? Ang sabi kasi ni Chis Escudero, mga minamahal, sinapubliko na namin yan. Kung may manghingi, ICC man or kung sino man na i-certify yung transcript. Wala akong nakikitang dahilan para hindi yan ma-certify ng Blue Ribbon Committee. So, wala naman daw po mga minamahal nakikitang problema kung i-certify man yan, kung hingiin man yan ng kahit na sino, mapa-ICC man yan or hindi. Ngunit mga minamahal, itong si Bato de la Rosa. Ano yung sabi ni Bato? Walang problema sa kanya. Pero sa akin, mukhang may problema. Wag muna natin basahin yung kay Coco Pimentel. Mamaya na yan, yung nasa gitna. So, Bato de la Rosa, you are not a law specialist. Hindi ka law specialist, Bato. You don't have a rights para pagsalitaan itong si Senate President Chis Escudero. And you know, mga minamahal, public information po yung transcript na yan at record po yan ng Senate. So, bakit mo pinagkakait sa kahit na sino, kahit ICC pa man yan? Oo! Wala na tayong jurisdiction ngayon. Pero nung panahon na nangyari yung crimes against humanity ninyo, meron pong hudikatura. Right? Ba't natatakot? Tingnan niyo mga minamahal itong muka ni Bato de la Rosa. Karma is real, ano? Alright, sige, panoodin natin. Giving in to their request is tantamount to recognizing the jurisdiction over us.
walang nire-recognize na jurisdiction dito dahil in the first place, wala nang jurisdiction. Ako na yung nagsasabi niya na, pero nung panahon ninyo, nung naganap yung crimes against humanity, sa madugo ninyong war on drugs, meron. So, meron silang rights kasi yung pinag-uusapan naman dyan is yung panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC, hindi yung panahon na tayo ay umalis na. Wala na silang jurisdiction eh. Diba? Alright. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over that. Okay. Totoo, na-confirm ni PBBM na ICC has no jurisdiction over our country. Pero ano yung sabi ni Boying Rimulya? Diba? Si Boying ba? Justice Secretary Jesus Crispino. Boying Rimulya. Ang sabi ni Rimulya, mga minamahal, titingnan natin. Ina-allowed niya. Wala nga lang karapatang manghuli ang ICC kasi wala ng jurisdiction. Pero ina-allowed niya na mag-imbestiga ang ICC nung panahon nung tayo ay miyembro pa. Nagigets mo ba to? At napipintungang muling pag-aaralan nila yung pakikisapin natin muli dito sa International Criminal Court. Or baka natatakot ka lang kasi involved yung pangalan mo. Ganun yan. Walang nakikitang dahilan sa Senador Ronald Bato de la Rosa upang bigyan ng International Criminal Court o ICC ng kopya ng transcript o ang tala ng mga napag-usapan sa isinagawang pagdinig ng Senado sa war on drugs. Nilinaw ng mababatas na ang kanyang pagtutol dito ay hindi dahil nadadawit siya sa issue bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa Alam niyo, sa madaling sabi, Bato de la Rosa, thank you Guys, we need to thanks Bato de la Rosa kasi this is the unexpected things na nangyari. Right? Like, yung iniisip kasi natin, magiging bias. Well, although bias naman talaga. But, here is the thing. Madaming admission na ginawa itong si former President Duterte. So, nakita natin na meron siyang involvement. So, kahit pa paano, bigyan pa din natin ng thank you itong si Bato de la Rosa nang dahil sa ni-request mong hearing, nalaman namin na miyembro ka pala ng DDS, pumapatay ka pala, nalaman namin yan. Tapos sasabihin mo joke, hindi yun pwedeng gawing joke dahil under oath itong si former President Duterte. Alright, continue. alib ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, ito ay dahil walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa na muling kinumpirma kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Although we are co-equal branch with co-equal branch of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, sana yung legislative branch also will also follow the same line. That's my point only. Hindi porke ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n ang aking stand. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Jesus Cordero na kung may humingi ng kopya sa Senado ay hindi mag-aatubili ang mataas na kapulungan ng Kongreso na magbigay ng certified copy ng transcript ng pagdinig kaugnay sa extrajudicial killing o EJK. Ngunit sinabi rin ito na hindi maaaring kung sino-sino lang o basta-basta lang sila magbibigay ng kopya ng walang dahilan at rason. Sakaling magbigay pa rin ng transcript ng drug war hearing ang Senado sa ICC, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na maaaring walang problema ito para sa Senate President, ngunit mukhang may problema anya sa kanya. Depende yan sa liderato ng Senado, no? Kung gusto niya i-submit doon. But then, kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? Alam mo naman yung rason kung bakit isasubmit sa ICC, di ba? You know the reason, what is the exact reason Bato de la Rosa? Kung bakit isasubmit yung transcript sa ICC, lalo pat, si Trillanes humingi. O, di ba? Anong reason ni Trillanes? Para dito sa kaso ninyo, sa crimes against humanity. Diba? Alam mo yung rason. Diba? Masyado ka lang talagang kinakabahan na ba? Meron bang kinakatakutan ba to? Nangangatog na ba?
Naiiyak na? Natatakot? Kaya, mga minamahal, thank you pa din dito kay Bato. Dahil kung hindi dahil sa pinagawa mong hearing na yan, hindi namin malalaman, hindi namin makakonfirm na totoo pala yung DDS. Kasi ikaw mismo, tinatanggi mo yan. Hindi totoo yung DDS. Pero sinabi ni former President Duterte na totoo naman. Diba? Yung reward money, sabi ni Digong, hindi totoo. Pero ikaw, yung pagpatay ninyo, totoo. Kasi hinimok pa nga ni Digong, diba? Na himukin nyo na manlaban yung mga kriminal. Para nang sa gayon, mapatay ninyo at wala ng problema ang gobyerno sa mga yan. See? We do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? What? Kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So, I would ask him, why are you going to submit? Wala pang naitatakda ang Senate Blue Ribbon Committee na PEDSA kung kailan ang sunod na pagdinig ng Senado sa war on drugs. Hindi naman matiyak ni De La Rosa kung muling dadalo dito si dating Pangulong Duterte. Asher Cadapan Jr., UNT. Hindi dadalo kasi hindi nyo napapadaluhin. Hindi dadalo kasi hindi nyo napapadaluhin. Kasi baka mamaya madama na naman kayo. Di ba? Kaloka. Alright, so mga minamahal, yun po, it's me again. Nakatawa talaga to, no? Si Bato de la Rosa, wala na. Burado na sa mapa. Mababa na rin sa kanyang mga survey. Bistado na eh. Alright, mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.